Dr. Love, tulungan niyo po ako. Oh, Dr. Love, ano ba ang reseta mo? Oh, Dr. Love, ano ang aking gagawin? Ubus ang yakapsul, wala pang kispirin. Oh, Dr. Love, tulungan niyo po ako. Oh, Dr. Love, ano ba ang reseta mo? Oh, Dr. Love, ano ang aking gagawin? Ubus ang yakapsul, wala pang kispirin. Kay tagal nang may grasa. Magandang gabi sa inyo. Sabado na naman po. Ito si Brother June Banaag. At welcome po sa ating programa, Ikwento Mo kay Dr. Love. Aba, gusto ko nating pasalamatan. Napakarami ang mga nagpapadala ng mensahe sa atin na nagsasabing nag-follow na sila sa ating programa at inaantabayan na nila ang ating pangsabadong pagtatanghal, ang ating live dito po sa programang ito kung saan ating tutunghayan ang dalawang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan. But first of all, gusto kong pasalamatan ang mga nag-aantabay sa atin. Si Chato Sakluti, kaninang umaga pa siya nakatutok sa kanyang telepono, sa kanyang cellphone, at inaantabayan na ganong 8 p.m. pa po every Saturday ang programa natin. Reminder lang po, 8 p.m. every Saturday, meron po tayong date dito po sa official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love, kung saan ikukwento ng ating mga viewers ang kanilang mga kasaysayan at mga suliranin, at tayo naman po ay makikinig sa kanila at magbibigay ng ating opinyon or komentaryo. So, inaanihan ho namin kayong lahat na sakali po meron kayong komentaryo, meron kayong opinyon o masasabing advice sa atin pong letter sender, maaari po kayong mag-comment sa comment section ng ating official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Now, maaari din po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating programa. Meron po tayong email address. Kanina po meron tayong tinanggap na liham kasaysayan at gusto kong i-acknowledge po, no? Ang tinanggap nating liham kasaysayan buhat kay Esel ng Barangay San Juan sa Surigao City. Napakalayo pa po niyan, no? Nakarayan na po ang inyong liham kasaysayan at ating itatampok sa mga darating nating episodes. So, maraming salamat sa inyo. Kagaya ng binanggit natin kanina, ang ating email address kung saan po ninyo po pwedeng ipadala ang inyong mga liham kasaysayan, ang inyong mga problema sa buhay na gusto ninyong pag-usapan natin, pwede ho ninyong ipadala sa ating email address, ikwentomo kay drlove@gmail.com. Small letters lamang po yan, no? One word, ikwentomo kay drlove@gmail.com. Now, sa mga nanonood sa atin ngayon, pwede ho kayong magpadala ng inyong mga pagbati, mga shoutouts ninyo. Ipadala po ninyo at i-comment lamang po ninyo sa ating comment section ng ating programa at bibigyan daan po natin yan. Ho? Meron tayong isang tinanggap na mensahe buhat sa Malabon. Ang kaibigan natin si Father Ben Cervantes ng Malabon ay isa sa mga kaibigan po natin yan. At gusto niyang mag-shout out kay Nanay Tess, kay Tatay Benny, at kay Tita Myra na mga doctor lovers po yan talaga matagal ng panahon. Nandun pa tayo sa DZMM. Na-meet na po natin itong mga magulang ni Father Ben, si Nanay Tess at saka si Tatay Benny. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala sa ating programa. Thank you very much.
Batiin din natin ang kaibigan at anak-anakan natin, no? Si Mina Ferrer, ang kanyang inay nasa hospital pa. Hindi ko lang alam kung kailan lalabas sa hospital ang kanyang nanay. Pero ang kwarto ng nanay niya, ginawa na niyang hospital room. Nandun na lahat. Nandun na ang kanyang oxygen, lahat ng kakailanganin, hospital bed. Ganyan ang isang mabuting anak na nagmamahal sa kanyang magulang. Hindi pinababayaan ng kanyang magulang na matanda na. No? At sa mga anak na katulad po ni Mina Ferrer, pagpapalain kayo ng Diyos. Batiin natin, shout out tayo. Magandang gabi sa ating barkada. Ang barkada po ng trio Tagapayo, no? Si Dr. Camille Garcia na ngayon ay nanonood sa atin. At syempre ang very popular na si Attorney Lorna Capuna na busy sa trial ng ating impeachment trial ng ating Vice President. And she's doing perfectly well. Ang galing mo talaga. Attorney Lorna Capunan, maraming salamat. Si Chato Sakluti, maraming salamat sa iyo, Chato. Tres Marias ng Dr. Love, sina Myra Bulisay Lee, na madalas pong, naku Myra, naubos na po ang aking mango, anong tawag doon? Yung mango, crispy mango na yung maasim-asim na maalat-alat. Anong tawag doon? Nalimutan ko na. Basta siya ang nagpo-provide niya sa akin. Maraming salamat, Myla. Ubus na. Thank you. Thank you very much kay Mariví Viola ng Baguio City na ito ay mga pangalan po talaga na regular na madidinig niyo sa programa natin. Si Elizabeth Villa Gonzalo ay nasa Amerika at nakikinig din sa atin ngayon. Buhat naman sa San Pedro, Laguna, no? Maraming salamat kay Yek Lopena at Riza, templadong parang kape. Ang sarap magkape ngayon, no? Lalo medyo umuulan-ulan. Ayan. Maraming salamat. Si WCY at saka si Nedia Sagun, itong mga kaibigan natin. When I say friends, talagang kaibigan ko ito. Nedia Sagun at WCY. Direk Joey Perez, magandang gabi at happy listening. Ang ating kumare, si Zenny Dayang Hirang, at si Miles Macabentaraya na palagi po nakatutok sa programa natin since time immemorial hanggang sa ngayon, no? Maaari po kayo mag-comment sa ating mga kasaysayan na tutunghayan ngayon sa ating official Facebook page upang mabanggit natin at maibigay natin ang inyong komentaryo, ang inyong opinyon sa mga kasaysayan na inyo pong matutunghayan ngayon. Maaari din kayong bumati sa inyong mga mahal sa buhay at bibigyan daan po natin yan. Ho? Kaya lamang po ang hihilingin namin, kung magpapadala kayo ng inyong mga pagbati, kung pwede po sana, ilagay nyo kung taga saan kayo. Halimbawa, taga Puerto Princesa, taga Mindoro, taga Batangas, alay. Kung sa Batangas ay malaman natin kung kayo taga Batangas para po malaman ko rin kung hanggang saan nakararating ang ating programa. Alam ko sa Belgium, si Lynn ng Belgium, Brussels, Belgium, ay nakikinig din po sa programa natin. Bago natin tunghayan ang ating unang liham kasaysayan, naritong ilan sa mga pagbati. Ayun na, buwati na. Si Maria Erica Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Mickey De Leon, good evening and happy listening ang mga De Leon family. Lalo na dyan sa Pineda, Pasig City. Binabati natin ang De Leon family. Si Mami Mima, at saka si Ronald, si Joy. Binabati natin ang magandang gabi. Buhat po sa Sharjah, United Arab Emirates. Meron tayong mga viewers dyan. Siyempre, hindi ko bibitaw ang mga anak, manugang at apo. Buhat po dyan sa Sharjah. Nasa magandang bahay nila, ang kanilang condominium ay nakaharap sa beach. Nasa beachfront. Yan. So batiin natin habang kumakain ng kanilang merienda siguro ngayon, alas 4 ng hapon. Ang ating mag-asawa ni Marco Morante at saka si Judy Morante. Marco Morante and Judy Morante. Maraming salamat sa inyong mga suporta
at pagsuporta nyo sa inyong mga kapatid, ha? And we are very, very proud of you sa tulong na ginagawa ninyo sa inyong mga kapatid. Maraming salamat. Diego Morante, si Sir Diego Morante, na dapat ay nag-ahit na ng kanyang bigote at balbas. Nagmumukhang Arabo. Batiin din natin si Ana Manuel, ang bagong-bagong residente ng Sharjah. Ana Manuel, ang ating anak na si John Banaag, Juanito Revilla Banaag II. Yun. Nagtatampo yung isa, dapat batiin daw yung the third. At syempre si Aldrin Bautista, binabati ka ni Mateus Von Bautista. Yan. Ang mga kaibigan ng Dr. Love, buhat po sa Binangonan, Rizal, si Feli Anteporda. Nako, ito ay isa sa supplier natin sa masasarap na pagkain. Maraming salamat sa iyo. Feli Anteporda, we miss you. Thank you so much. Isabel Domingo, buhat sa Canada. Alam mo na kung sinong bumabati sa iyo, ha? Isabel Domingo. Binabati din natin ang magandang gabi si Riza Templadong parang kape ng San Pedro, Laguna. Mateus Von Bautista, ang anak ni Aldrin Bautista ng Sharjah. 30 Banaag, shout out tayo kay 30 Banaag, Juanito de Leon Banaag III, na ang girlfriend ay si Isabella. Maganda ba yung girlfriend niya? Okay. Binabati natin lahat ng mga patuloy na mga nagsusuporta sa programang ito. Lahat ng mga kaibigan natin sa labas ng ating bansa, binabati namin kayo. Mamaya pagbabalik natin, bago matapos ang programa natin, babatiin natin yung ibang mga nagpapadala pa ng pagbati. Kung gusto nyo, mabati natin ang mga mahal nyo sa buhay, i-text lamang po ninyo sa comment section ng ating Ikwento Mo kay Dr. Love. Maraming salamat sa inyo. Ang aming paanyaya sa inyo muli, natunghayan po ang ating official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love, kung saan po ninyo matutunghayan ang ating mga previous episodes at live na broadcast natin every Saturday at 8 p.m. May isang nagtanong at pinag-aaralan pa po natin. Tinatanong bakit daw hindi tayo mag-broadcast ng daily. Medyo mahirap po yan, ho? Alam nyo, napakahirap po ng pagsiset up namin dito. Sa bahay lang po kami. And as early as 4 o'clock in the afternoon, ay nagsiset up na po kami. Hindi ho natin alam kung kakayanin natin everyday. Pero let me hear from you. Malaman po namin sa inyo ano ba ang gusto nyo. Gusto mo ninyong araw-araw meron tayong live or 3 times a week naman. Di ba? 3 times a week naman. Ganun pa man, antabayanan nyo mga darating na episodes po ng programang ito. Mamaya sa ating pagbabalik ay atin pong tutunghayan ang unang-unang liham kasaysayan na napaka-interesting. Bigyan ko lang kayo ng backgrounder sa ating liham kasaysayan na ito. Ito ay may kinalaman po sa kanyang biyanan. Sino sa inyo ang namumroblema sa inyong biyanan? O sino namang biyanan ang namumroblema sa kanyang manugang? Tanungin niyo ako, meron ba akong manugang na pinoproblema? Awa ng Diyos, wala naman po. Baka yung mga manugang ko ang namumroblema sa akin, di ba? Ganun pa man, ito ang kasaysayan na ating tatalakayin. Sila ay pansamantalang nakatira sa kanilang biyanan. At ngayon, aalamin natin ang kanyang problema sa pagbabalik ng palatuntunang Ikwento Mo kay Dr. Love. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love.
Isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. O Dr. Love, tulungan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. O Dr. Love. Maraming salamat po sa inyo. Ang paalaala po natin kayo po ay patuloy na nanonood at nakikinig sa programang Ikwento Mo kay Dr. Love. Kung sakaling mayroon po kayong mga problema or may kasaysayan kayo sa buhay na maaaring mag-iwan ng inspirasyon sa ating mga viewers, maaari po ninyong ipadala sa ating programa at pag-usapan natin, Ikwento nyo po kay Dr. Love. Sa bahaging ito ng ating programa ay atin pong tatalakayin ang unang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan. Medyo may kahabaan po ito, Padala sa ating palatuntunan ni Chris ng Imus, Cavite. Narito ang kanyang liham kasaysayan. Magandang araw po, Dr. Love. Isa po akong 31 anyos na ama. 3 taon na po kaming kasal ng aking asawa at meron kaming isang anak na 2 taong gulang. Sa ngayon, nakatira pa rin kami sa bahay ng biyanan ko dahil hindi pa po sapat ang kinikita naming mag-asawa para makapagpatayo o makapagrenta ng sarili naming tirahan. Noong una, nagpapasalamat ako sa biyanan ko dahil pinatuloy niya kami. Sabi ko nga sa sarili ko, pansamantala lang naman. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko po ay hindi na kami mag-asawa ang may kontrol sa aming sariling pamilya. Halos lahat po ay pinakikialaman na niya. Kapag pinapagalitan ko ang anak namin dahil sa maling ginawa, agad niyang kinukuha sa akin ng bata at sasabihin, hayaan mo na, bata pa yan eh. Ang ending, ako pa ang nagmumukhang masamang ama. Kapag gusto kong sundin ang oras ng pagtulog ng anak namin, sasabihin niya na huwag ko raw higpitan dahil minsan lang naman maging bata. Kapag ayaw naming bigyan ng cellphone ng anak namin, siya naman ang palihim na magpapahiram para lang tumigil sa pag-iyak ang bata. Minsan, bumili ako ng laruan para sa anak ko bilang reward sa mabuting pag-uugali niya. Sinabihan ako ng aking biyanan na nagsasayang lang daw po ako ng pera dahil siya na lamang daw ang bibili. Dr. Love, pakiramdam ko tuloy, kahit simpleng desisyon bilang ama, ay wala akong karapatang gawin. Ang mas masakit pa nito kapag may hindi kami napagkasunduan ng asawa ko. Sumasali agad ang biyanan ko kahit usaping mag-asawa lamang ito, bigla siyang magsasalita at kadalasan ay kakampihan ng anak niya. Kahit alam kong mali ang asawa ko, ako pa rin ang napapalabas na may kasalanan. Ilang beses ko nang sinabi sa asawa ko na sana ay kami na lang ang magdesisyon para sa aming anak. Pero ang sagot niya, pagpasensyahan mo na lamang si mama. Kasi bahay naman niya itong tinitirhan natin. Dr. Love, naintindihan ko naman na bahay nila ito at malaki ang aking utang na loob sa kanila. Ayokong maging bastos o walang galang sa biyanan ko, pero hanggang kailan ko po isasakripisyo ang pagiging ama at pagiging ulo ng sarili kong pamilya. Napapansin ko ring nalilito na ang mga anak namin. Kapag may pinagbabawal ako, tatakbo sa lola niya at doon niya makukuha ang gusto niya. Natatakot akong lumaki siyang walang respeto sa amin bilang mga magulang. Mahal ko ang asawa ko at nagpapasalamat ako sa biyanan ko sa lahat ng naitulong niya. Pero
Pakiramdam ko, Dr. Love, unti-unti nang nasisira ang pagsasama naming mag-asawa dahil sa sobrang pakikialam sa bawat desisyon namin ng aking biyanan. Dr. Love, paano ko po ba sasabihin sa biyanan ko ang nararamdaman ko nang hindi naman siya masasaktan? Tama lang po ba na bumukod na kami? Kahit mangupahan lamang kami at mas mahirap nga ang buhay namin, kahit ganon. O mas mabuti bang tiisin muna namin ang sitwasyon para sa kapakanan ng aming anak? Sana po ay mabigyan ninyo ko ng payo bago tuluyang masira ang relasyon naming mag-asawa at ang aking biyanan. Maraming salamat po. Umaasa sa inyong pagtugon, Chris ng Imus, Cavite. Kaibigan, baka sakali po meron kayong suliranin na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan or may kasaysayan kayo sa inyong buhay na maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga nanonood sa atin, maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ating pong email address. Ang ating email address, mababasa po ninyo sa screen ng inyong television o ng inyong cellphones. Pwede po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ikwento mo kay drlove@gmail.com. Ulitin ko po, one word lamang po ito, small letters, ikwento mo kay drlove@gmail.com. At sa mga nanonood sa atin ngayon, gusto po naming malaman kung hanggang saan nakararating ang ating broadcast. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kahit sa labas ng bansa. Nais namin hilingin sa inyo na kung po pwede po, ipadala nyo sa amin dito, mag-comment po kayo sa comment section ng ating programa at sabihin lamang po ninyo kung taga saan kayo. Magbabalik po ang palatuntunang ikwento mo kay Dr. Love. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, Oo, at inom kaluluwa. lang akong tubig. Oh, Dr. Love, tulungan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love, tulungan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love. Maraming salamat sa iyo, Chris. Balikan po natin ang kanyang liham kasaysayan. Naranasan na ba ninyo na makisama sa inyong mga biyanan? Sa mga manugang, alam po natin yan, no? Ang mga manugang ay itinuturing po nilang pangalawang magulang ang magulang ng kanilang asawa. At hindi po natin yan po pwedeng isa-isang tabi na lamang. Now, minsan ay may nagkwento sa akin na isang senior citizen at ang wika niya, sa mga mag-aasawa, dapat na pag-aralan nila, huwag silang nagmamadali na mag-asawa. Madaling mag-asawa. May pambayad ka lamang sa simbahan, matutuloy na ang inyong kasal. Di ba? May pambayad ka lamang sa PSA para makakuha ng Senomar, pwede ka na makasal. Pero ang pagpapakasal at pag-aasawa ay isang gawain na matagal na pangmatagalan, wika nga. At bahagi po nito ang paghahanda. Tandaan natin that kapag tayo napakasal, ang sinumang kamag-anak ng ating pinakasalan
ay nagiging extended family natin, whether you like it or not. Sa mga lalaki na katulad ko na magpapakasal, alam kong mahal na mahal ninyo ang inyong girlfriend at sa tingin ninyo, pinakamagandang babae na ang girlfriend nyo. Di ba? Ang feeling nyo ay kay si Ding Dong Dantes at yung girlfriend nyo ay si Marian Chubachenes. Hindi ko alam ang apelido. Anyway, feeling maganda, di ba? O feeling guwapo ka. So, kapag kayo po ay nagpakasal, whether you like it or not, pinakakasalan mo ang pangit at magandang ugali ng iyong mapapangasawa at pakakasalan mo rin ang magandang ugali ng iyong mga in-laws. At pag sinabi nating in-laws, kasama dyan ang biyenan na babae, ang biyenan na lalaki, ang mga bayaw at ang mga hipag. Nako, sa atin dito sa Pilipinas, problema po yan. No? Kaya nga, ang sabi ng aking kausap, kung ikaw ay mag-aasawa, siguruhin mo na nakahanda ka na magtayo ng iyong sariling kaharian. Kapag tayo nag-aasawa, bumubuo tayo ng isang kaharian at ito ang ating pamilya. Gumagawa ka ng batas sa iyong kaharian. Gumagawa ka ng mga bagay na planning, no? Para sa iyong pamilya, sa iyong mga anak. At ito ay pinaghahandaan. Now, kung ikaw ay mag-aasawa ng agaran sa pilitan o nagmamadali dahilan lamang sa gusto mong mapangasawa yung syota mo, pag-aralan mo. Dapat kasi sa ikakasal ay nakahanda ka na bumukod ng tirahan. Hindi tama yung ikaw ay mag-aasawa pero doon ka pa rin titira sa mga magulang mo or sa mga biyenan mo. At ito ay naikukwento ko na rin sa mga kaibigan natin. Maraming pagkakataon na pag ganito ang tinatalakay natin. Sa mga anak ko na ikinakasal, babae man o lalaki, ay hinihiling ko sa kanila na makasama namin sila sa aming bahay at least for the next 6 months. 6 na buwan. Anong purpose? Gusto kong malaman kung anong ugali ng aking manugang. Whether manugang na babae or manugang na lalaki. Actually, hindi ko naman pinakikialaman. Gusto ko lamang malaman kung anong klaseng ugali mayroon siya. Now, kung hindi sila magkasundong mag-asawa, problema nila yon. Hindi ko problema yon. Pero, I invite them to at least stay with us sa bahay ko for the next 6 months. After 6 months, lalayas na kayo. Whether you like it or don't. Lalayas na kayo. Because you don't belong here. You don't belong here. Dapat kayong magtayo ng sarili niyong kaharian. Either magpagawa ka ng bahay kung may pera ka, kami ay nakitira ng aking asawa sa bahay namin, sa bahay ng aking mga magulang. Whether we like it or not, ang mga magulang ko ay nandyan. Hindi ko pwedeng itapon. Diba? Ano naman ang napala ko bilang anak na nag-alaga sa mga magulang? Ang napala natin, ipinamana sa akin yung kanilang bahay at saka lupa. Yun. So, yan ang role ng mga anak sa mga magulang. Kasama dyan yung aking misis na naglingkod din sa aking mga magulang. Bahagi yan. Pero, mahalaga po sa mga umuusbong pa lamang na pamilya
Mga nagsisimula pa lamang, napakasarap ng feeling yung pupunta kayong mag-asawa sa IKEA at mamimili kayo ng mga gamit na, unti-unti, yung kakayanin mo lamang, hindi gaanong kamahalan, mga pinggan, mga whatever, di ba? Magsisimula ka, very exciting. Napakaganda nung ganun. At yan ang nami-miss ninyo. Now, the worst part is, kapag kayo ay matagal nang napatira sa biyanan, hindi na po maganda. Alam nyo, sa panahon na ako ay napatira sa Amerika sa loob ng 10 taon, excited kami na makasama ang mga mahal namin sa buhay, kaibigan, barkada, pamilya, na magbabakasyon sa aming bahay. In fact, ang ginagawa namin kapag meron kaming bisitang galing sa Pilipinas, magbabakasyon kami ng 1 linggo para, para ipasyal sa Disneyland, i-drive natin sa Las Vegas para mag-enjoy. I-treat natin ng dinner, steak, sa magagandang tawag dito, restaurant, di ba? Pero may limit yon. Pagkaraan ng 2 weeks, medyo mararamdaman na natin ang bigat ng kasama natin sa bahay. Ano yung bigat na yan? Mararamdaman natin ang bigat ng taas ng konsumo ng ating tubig, konsumo ng kuryente, konsumo ng pagkain, at pagbaba ng ating savings sa bangko. Yan ang katotohanan yan. Di ba? Now, kung tayo ay nakikitira sa ating biyanan, hindi lamang po yan. Kung sakali mang tayo ay nagbibigay sa mga biyanan natin ng tulong finansyal, pandagdag sa bayad sa kuryente, pandagdag sa bayad sa telepono, sa tubig. Di ba? Normal lamang po yun. Pero, ang nawawala sa atin ay ang freedom or independence, no? Yan ang isang bagay na nawawala sa atin. Mahalaga sa atin yung meron tayong laya para disiplinahin ang ating mga anak. Meron tayong laya para magawa natin ang gusto natin at makapagplano tayo para sa ating pamilya. Can you imagine? 3 taon kang nakatira sa biyanan mo. Nakakaya na yon. Hindi ba mahirap yung pagkakain mo ng tanghalian at gusto mong matulog? Hindi ka makatulog kasi nakikita ka ng biyanan mo. Bakit kailangan ka matulog dyan? Bakit nakahilata ka sa aking sofa? Hindi mo magawa ang gusto mo. At yung bagay na yan, kaya mong gawin kapag meron kang bahay na sarili mo. Hindi mo man sarili, nangungupahan ka, technically, sa iyong bahay. Kasi inuupahan mo. Mahalaga yung malaya ka na magplano sa iyong buhay at sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Mahalaga na ikaw ang mag-implement ng mga batas na gagawin mo para sa iyong pamilya. Mahalaga na ikaw ang magdisiplina sa iyong mga anak. Hindi dapat ang biyanan mo. At ang biyanan hindi dapat nakikialam sa pagdisiplina sa iyong mga anak. Maaaring magbigay ng opinion or suggestion ang isang biyanan. Alam niyo ang katotohanan po, ang mga lolo at lola ay talagang pinapamper po niyan ang kanilang mga apo. At hindi natin maikakailayan. Umaabot doon sa mga pagkakataon na mali na ang ginagawa ng mga lolo at lola. Kaya kinakailangan ay mapagandaan natin. Kay Chris ng Cavite, siguro ay sapat na ang 3 taon ng pakikisama sa iyong mga biyanan. Ipaalam mo rin sa biyanan mo ang plano mo na ikaw ay bubukod na. Na huwag kang magpaalam sa biyanan mo kung hindi mo kayang bumukod. Baka para kang nagmamagaling sa biyanan mo na bubukod ka at tinatakot mo sila. No? Kung ikaw ay nakahanda na,
pwede kang magpaalam at magsabi sa kanila sa magandang paraan. Sabihin mo na panahon na para magtayo kayo ng sarili niyong kaharian ng iyong asawa at ng iyong mga anak. Huwag mong bigyan ng masamang kahulugan kung ang mga biyanan mo, lalo ng biyanan mong babae, nakikialam. Una, bahay niya yan. At sa kanyang bahay, pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Nakikitira ka sa bahay niya, so ikaw ang mag-a-adjust. Para matapos ang lahat ng paghihirap mo, ngayon pa lamang, magplano ka. Now, huwag mong daanin sa plano at hanggang plano lamang. Madaling magplano, pero kinakailangan kumilos ka at meron kang timeline hanggang kailan maaaring magampanan o maganap ang mga pangarap mo. Dalangin ko na sana ay mabuo ang iyong pamilya at makagawa ka ng isang sariling kaharian. Dalangin ko na huwag ding masira ang inyong relasyon ng iyong biyanan. Ipakita mo sa kanya ang pasasalamat mo sa lahat ng magandang ginawa niya sa iyong pamilya. Hindi biro-biro ang pagsuporta sa inyo. Kaya, pagpasalamat mo rin sa kanya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love, tulungan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya, buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikuwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love. Maraming salamat po. Ang paalaala po namin sa inyo, kayo po ay patuloy na nanonood sa ating programa. Mapakilala ko lang ang sarili ko. Ako po si Brother June Banaag, OP, ang inyong makakasama hanggang mamayang hopefully alas 9 ng gabi sa programang Ikwento Mo kay Dr. Love. Sumasa inyo tuwing araw ng Sabado, alas 8 ng gabi. Live po tayo ngayon. Kaya kung meron kayong opinion or meron kayong komentaryo sa inyong napanood na kasaysayan o mga pagbati, maaari kayong mag-comment sa comment section ng ating Ikwento Mo kay Dr. Love. Batiin lang natin si Soli and Ciso Mayoralgo, isa sa mga kaibigan natin to. Soli and Ciso Mayoralgo, Sara Miguel Salazar at Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Komentaryo ng isang kaibigan kay Auntie Maldita. Si Auntie Maldita ay kaibigan po ni G. Alindogan, ng Simplicity Crafts and Frames. At saka si Kuti Mercado. Kung matagal na po natin kaibigan yan. Kung makikita niyo mga frames dito sa akin likod, yan po yung mga frames buhat sa Simplicity Crafts and Frames sa SM Santa Rosa, second floor ng SM Santa Rosa. Si Auntie Maldita ay mayroong komentaryo hinggil sa ating first letter sender. Ang sabi niya, always be good and loving and respectful to your elders. Mahirap po yung may tampo ang magulang at makamatayan. Buhat yan kay Auntie Maldita. Maraming salamat. Sandy Diones ng San Vicente Ferrer Parish sa Palar. Uy, kasama natin to sa Lay Dominican Fraternity sa Palar. Sandy Diones ng San Vicente Ferrer Parish. Maraming salamat sa inyo. Yung iba ay mga pagbati ay mamaya pagkatapos ng ating ikalawang liham kasaysayan na itatampok sa programang ito. Ang ating patuloy na paanyaya sa ating mga tagapakinig na kung mayroon po kayong
kasaysayan ng buhay na maaaring magbigay ng inspirasyon sa ating mga viewers, or may problema po kayo, ikwento nyo po kay Dr. Love. Nakahanda kaming makinig sa inyo, at ang ating mga viewers, ang ating mga Dr. Lovers ay magbibigay din ng kanilang advice sa inyong problema. Narito ang ikalawang liham kasaysayan na ating itatampok. Ito ay padala ng isang estudyante. Medyo may kahabaan po ng konti ito. Ang pangalan niya ay si Jonathan. At sa mga estudyante na mga nanonood sa atin, pakinggan niyo mabuti ang kanyang kasaysayan. Narito ang kanyang kasaysayan. Dear Dr. Love, isa po akong grade 10 student. Ako po si Jonathan. Matagal ko na pong gustong sumulat sa inyo dahil pakaramdam ko po ay wala na akong mapagsabihan ng tunay kong nararamdaman. Noong nasa elementary pa po ako, hindi man ako honor student, maayos naman ang mga grado ko. Masipag akong pumasok at ginagawa ko ang lahat ng asignatura o assignments. Pangarap ko po noon na makatapos ang pag-aaral at matulungan ang aking mga magulang. Pero simula nang mag-high school ako, parang unti-unti na pong nabago ang lahat. Habang tumataas ang grade level ko, lalo ring humihirap ang mga asignatura namin. Kahit anong aral ang gawin ko, mababa pa rin ang nakukuha kong score sa mga quizzes at exams. Dumating po sa punto na bumagsak po ako sa 2 subjects noong nakaraang quarter. Simula noon, nawala na ako ng tiwala sa aking sarili. Tuwing pumapasok ako sa classroom, pakiramdam ko ako ang pinakamahina sa lahat ng estudyante. Kapag nagtatanong ang teacher ko, ayaw ko na pong magtaas ng kamay dahil natatakot po ako na magkamali at pagtawanan ng aking mga kaklase. May mga kaklase akong parang ang dali lang para sa kanila ang aming aralin, samantalang ako, ilang oras nang nagbabasa pero wala pa rin pumapasok sa isip ko. Minsan naisip ko baka hindi talaga ako matalino. Napapansin na rin ito ng mga magulang ko at madalas nila akong tanungin kung bakit bumababa ang mga grades ko. Hindi ko masagot dahil kahit ako, hindi ko rin po maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari. Kapag pinapagalitan nila ako, lalo po akong nawawalan ng gana. Ngayon po, aminado kong tinatamad na akong mag-aral. Kapag may assignment, pinagpapabukas ko na lamang po. Kapag oras na para mag-review, ay naku Dr. Love, mas pinipili ko na lang pong mag-scroll sa cellphone o matulog. Iniisip ko kasi, kahit magsikap ako, mababa pa rin naman ang magiging resulta. Alam kong mali ang ginagawa ko. Alam kong lalo lang bababa ang mga grades ko kung susuko ako, pero hindi ko na po alam kung saan ako magsisimulang bumangon. Ang pinakamalaking takot ko ay ang madismaya ang mga magulang ko. Silang nagsisikap para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Pero pakiramdam ko ay binigo ko sila. Dr. Love, normal lang po bang mawala ng gana kapag sunod-sunod ang kabiguan? Paano ko po may babalik ang tiwala ko sa sarili ko? Paano ko haharapin ang takot na baka hindi ko maabot ang mga pangarap ko dahil sa mababang grades? Sana po ay mabasa ninyo ang liham kong ito. Sana po ay matulungan ninyo kung makita muli ang dahilan kung bakit kailangan kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Maraming salamat po. Gumagalang Jonathan. Sa ating pagbabalik, ang counseling portion sa Liham Kasaysayan, padala ni Jonathan. May problema ka ba sa buhay na hindi mo alam kung kanino ikukuwento? May mga tanong ka tungkol sa pag-ibig, pamilya,
buhay, o pananampalataya? Dito, maaari mong ikwento ang iyong pinagdadaanan at makinig sa payo at gabay ni Brother June Banaag. Samahan kami sa Ikwento Mo kay Dr. Love, isang programa para sa puso, isip, at kaluluwa. Oh, Dr. Love. Maraming salamat. Balikan po natin ang liham kasaysayan ni Jonathan. Kaibigan, baka meron kayong opinion o masasabi sa kanyang liham kasaysayan, pwede po niyong i-text sa comment section ng ating programa at bibigyan daan po natin yan sa ating pagtatapos sa programang ito. Maraming salamat, Jonathan, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Naalala ko tuloy, naku, maikwento ko lang sa inyo. Pero siguro makakapulutan ng aral to ng ating mga kabataan na mga nanonood sa atin ngayon. You know, when I was in high school, nung ako'y nag-aaral po sa Rizal High School, second year high school, ako po'y hirap na hirap sa mathematics. Natatandaan ko yung aming teacher, si Mr. Lito Abreseya ng Pateros, sa Kapateros yun eh. Naku, napakahigpit. No? At ako'y talagang hirap na hirap sa mathematics. May isang kaibigan ako na naging kumpare ko nung araw. Isang kaibigan, ka-classmate, si Boying Jesma ng Pineda. Alam niyo, dyan sa Pineda, sa Pasig, madalas nagsi-shooting dyan sina Fernando Poe Jr., sina Joseph Estrada. Ako, mga idol ko po yan eh. Fernando Poe Jr. sa Arkong Bato dyan sa Pineda. Yung mga taga-Pineda, alam niyo yan, di ba? Arkong Bato. Sapagkat hapon po, mga bandang 2:00 ang klase namin sa mathematics, tinatamad ako, inaantok ako. At yan naman, naaniyahan kami ng mga barkada ko na sumampa sa bakod ng Rizal High School at tumakas magkating classes at manood ng shooting ni Fernando Poe Jr. sa Pineda. Ano nangyari? Bumaksak ako sa subjects ko. 2 subjects bumaksak ako. Retained. Ano nangyari? Ang sabi ng tatay ko, tumigil ka ng pag-aaral mo. Sayang lang ang ginastos namin sa iyo. So, pinatigil ako ng tatay ko ng pag-aaral. Akala ko mag-enjoy ako, bakasyon. Alam niyo ginawa ng tatay ko? Ipinagpagawa ako ng isang box. Ginawa niya akong limpia bota. Alam niyo yung limpia bota? Tawag namin yung araw, limpia bota. Limpio, ibig sabihin, naglilinis, bota ng sapatos. Yan. So, shine boy. Ginawa ng tatay ko, ginawa akong shine boy. At doon ako nakaupo sa may bangketa, nagsishine ng sapatos ng customer for the whole year. Tapos yung mga classmates ko, nakikita ko pumapasok. Ang sama ng feeling ko. Bakit ko nagkwento? Siguro po, pwedeng mag-iwan sa atin ng aral, lalo sa mga kabataan natin. Katulad ni Jonathan, maaaring ang naging problema ni Jonathan ay hindi niya masyadong maintindihan ang kanilang mga lessons. Maaaring, may mga bata po na mahina ang comprehension. Alam natin yan. Mahina ang comprehension. At dito, kinakailangan ng tulong ng mga guro. Kaya nga meron tayong mga advisors. At ang mga magulang ni Jonathan, higit sa lahat, hindi pwedeng makontento na lamang nang nakaupo sa bahay nila at naghihintay ng magandang grades po sa kanyang anak. Yung mga magulang ni Jonathan, kinakailangang i-address ang problema. At paano ma-i-address ito? Kailangan makipag-usap sa kanilang advisor or doon sa kanyang teacher kung anumang subject yung mahina siya. Di ba? Ang role ng mga magulang at mga advisors ay pag-aralan ang direksyon ng bata. Saan siya mahina, saan siya malakas, saan siya pwedeng suportahan. No? Yan ang role. Hindi tayo naniniwala na meron taong talagang bobo. No? Siguro lang, mahina sa comprehension. Now, doon sa mga
mahina sa comprehension, wag po kayong mawala ng pag-asa. Doon sa mga bobo. Sabi nga nung mga classmates natin, sa mga bobo, wag ho kayong mawala ng pag-asa. Baka pwede kayo balang araw na maging senador. Baka maging number 1 kayong senador na mahirap makaunawa sa mga batas. Di ba? Ano ang nangyayari ngayon? Di ba? Yung sobrang tiwala sa sarili. Sinasabi nila, nakakulong pa ako sa Muntinlupa, nagpapasa na ako ng batas sa Senado. Di ba? Pwede ba yun? Hindi ka naman lawmaker. Napag-uusapan lang natin to. Pero anong sinasabi ko? Sa mga may problema sa eskwelahan, maaaring may problema tayo sa comprehension. Hindi natin masyadong maunawaan. Kaya kinakailangan malaman ng mga guro natin ang ating problema. Kasi sila rin po ang maaaring magbigay ng solusyon at mabigyan kayo ng mas magandang suporta, Jonathan, ng iyong mga teachers, ng iyong mga guro. No? At ang iyong mga magulang ay kinakailangan makipag-ugnayan din. Ang sa akin lamang sa iyo, Jonathan, ay huwag kang mangarap na sumuko. No? Ipagpatuloy mo dahil kung hindi ka magsisikap sa tulong ng iyong mga guro, kung hindi ka magsisikap, baka wala kang marating. Baka tiyan ka na lang. Paano ang mga pangarap mo? Di ba? So, mahalaga na ipagpatuloy mo at pagsikapan mo. Hindi ka bobo. Hindi mahina ang ulo mo. Hindi mo lamang maunawaan ang inyong mga aralin. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Maraming salamat po sa inyo. Naritong ilan sa ating mga reaksyon. We still have 10 minutes before 9 o'clock. Mga reaksyon po ng ating tagapanood. Anong pangalan nito? Magandang gabi, Brother June. Si Teacher JC Calasikas. Yan. Ng Bulacan po ito. Teacher JC Calasikas. Matagal na nating listener ito. Nanonood po ko sa inyo habang nasa meeting para sa Bullprisa. Ako po ay math teacher. Grade 3? Grade 9. Sabi ko, wag iiyakan ng math. Bandang huli, mamahalin nyo ang math. Yan. Buhat yan kay JC Calasikas na isang teacher po sa Bulacan. Maraming salamat, Teacher JC. Meron pa ba tayong mga pagbati dyan? Tingnan natin yung ilang mga pagbati. Ihabol natin. Lydia Pineda Gonzalgo. Maraming salamat sa Lydia. Si Lydia ay isa sa mga pilgrims natin, ho? I'm sorry. Tess Aguzar Villamin. Maraming salamat. Uy, si Eman Tapia ay nanonood sa atin. Si Eman Tapia ay anak ng aming kaibigan. Hindi lang kaibigan. Si Shoni Tapia, sumalangit na wangin ng kaluluwa. Si Shoni Tapia ay very close sa aming pamilya. No? At parang kapatid ko na rin to. Pumanaw na si Shoni at ang kanyang mga anak. Si Eman Tapia ay isa sa mga taga-panood ng ating programa. Maraming salamat sa iyo. Send my regards to your dad kay sorry. Medyo natuyo na yung ating throat. Sandali lang, ha? Tingnan natin to, ha? Si Teacher JC Calasikas, maraming salamat. Batiin natin ang magandang gabi at happy listening. April Bautista is watching us right now. Thank you, April. Myra Bulisay Lee, thank you so much, Myra.
Lance Abellion ng Maynila. Si Lance ay ating spoken word artist. Thank you very much, Lance. Feli Antiporda and Isabel Domingo. Si Feli Antiporda ay taga Binangonan, Rizal. Maraming salamat sa iyo. Happy 31st anniversary to Simplicity Crafts and Frames County. Ang pagbati buhat kay Auntie Maldita. Can you imagine? 31 taon na ang Simplicity Crafts and Frames. Maraming salamat. Josie Valencia, ang ating pamangkin, ay binabati natin ng magandang gabi and happy listening. Good evening and happy listening to Tita Lizelle de Leon. Happy watching buhat kay 30. Tita Lizelle de Leon. Happy anniversary as altar server to Mateos Von Bautista. Mateos Von Banaag Bautista. Second anniversary niya, 2 taon na siyang naglilingkod sa ating simbahan. Uy, ang ating kaibigan si Lilibet Pelnacita. Maraming salamat sa iyo, Lilibet. Ng San Juan, napakaganda at napakabait niyang si Lilibet Pelnacita. Ina ni ER, San Marigarzo ER, ha? Comment sa Facebook page, Dr. Love, bakit wala na po kayo sa radio? Actually, nag-retire na po ako after almost 60 years ang paglilingkod natin sa radio at telebisyon. Ay umabot na tayo doon sa period na kailangan ng magpahinga. So, hindi natin maalis ang broadcast sa ating sistema, kaya meron tayong digital platform. Ito ang ginagamit natin ngayon para ma-reach natin ang higit na kararaming mga doctor lovers all over the world. Chato Sacluti, Emily Remando, advisor ni Mateos Von, si Miss Emily Rimondo. Pinabati po kayo ni Mateos Von Banaag Bautista. Si Amy Zuniga, Kathleen Bernardo, Pres de Guzman, and Caleb de Veas ng Pineda, Pasig City, na mga nakatutok sa atin. Maraming salamat. Sabihin nilang kung taga saan kayo, ha, para alam namin. Shout out po from Erica Yeclopena, Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Lance Abellion, and Eleanor Valenzuela. Magandang gabi kay Ramon Valencia, asawa ng ating pamangkin si Josie. Ramon Valencia, Benjamin Mayores, and Dr. Alberto Wonchay. Ninong yan ni Mark Lester sa kasal. Dr. Ino Wonchay, kaibigan, parang kapatid ko na yan. Tagal kami hindi nagkikita niyan. Maraming salamat sa iyo, Dr. Ino Wonchay. Lance Abellion. Sabi niya, una sa lahat, isang mahigpit na yakap as kuya. Relate ako dahil nanggaling ako dyan. Dati bilang isang estudyante. Ang masasabi ko ay mahalaga ang isang solidong suporta o support system ng paligid. Mahalaga ang papel ng mga guro sa estudyante. Tama. Okay. Kailangan may direksyon, di ba? Kailangan may direksyon tayo sa ating pupuntahan. Anong pangarap natin? Ako, what I did, hinanap ko kung saan ako nag-excel in my teenage years. At sa arts ako mahusay. Pinag-aralan kong maigi ang arts at yun ang ginagawa ko ngayon. Hindi ko nakuha ang kanyang pangalan. Buhat naman kay Dr. Camille Garcia. Ang trio tagapayo natin. Dr. Camille Garcia. Usually, Dr. Love, may mga bata na may special learning disability. Gaya ng math called dyscalculia. But, tama ka, Dr. Love, intervention is very important to enhance skills. Kailangan ma-overcome din niya ang fear niya doon from Dr. Camille Garcia. Tingnan mo, ha?
kaibigan natin, Dr. Camille Garcia, hindi tayo pinababayaan. Dr. Camille, one of these days, ang ating production staff ay makikipag-ugnayan sa iyo para maging panauhin ka namin sa ating programa. Pag-usapan natin yung mga nangyayaring violence ng kabataan ngayon sa eskwelahan, di ba? Pag-usapan natin. Well, pasalamatan lang natin bago ako magpaalam ang ating buong production staff. Ihabol natin to. Sino yan? May pagbati ba? Okay. Deo Gonzales, Amadeo Giorgio Gonzales ng Metro Davao. At ang kanyang mami, si Mami Lorleen Gonzales. Maraming salamat. Kala ko hindi ko na kayo mababati ngayon. Thank you. And greetings from Brenda Pilapil. Hi, Ninong. Uy, si Brenda Pilapil, asawa ni Mayor June, ay ikakasal kanilang 50th wedding anniversary on September 25. At si Brother June Banaag ay ninong nila sa renewal ng kanilang kasal sa Cana, no? Sa Holy Land. Ngayon, sabi ni Brenda, gusto ko maging ninong ka talaga namin dito. So, sa 50th wedding anniversary namin, ay isa ka sa mga magiging ninong. Maraming salamat, Brenda and Mayor June. Maraming salamat sa inyo. And nakapagpatahi na po ako ng barong. Nakapagpatahi na ako ng barong para isuot sa inyong wedding. Salamat ng marami sa ating executive producer, si Kapitan Turon, ang ating executive producer. Ang ating technical director ngayong gabi, si Direk Michael Von Banaag. Ang regular nating technical director, si Dr. Bea Blanche Morante, na busy sa kanyang Bite Club Dental Services, no? Ang lakas ng clinic niya ngayon. Ang daming pasyente ngayon maghapon. Kasi meron silang 50% discount for the whole month of August. Whole month of August, meron silang 50% discount sa lahat ng mga basic services, dental services. Kasama dyan ang pasta, prophylaxis, everything. Salamat sa ating mga PAs. Si Juanito Banaag III, ang PA natin. Ang PA natin si Mateus Von Bautista, at ang namahala ng ating pagtanggap ng mga messages, si Marion Victoria, tama ba? Marion Victoria, ang butihing anak ni Toots, na I hope nanonood si Toots o pagod na siya. Well, anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay naging kapaki-pakinabang ang araw na ito. At muli po tayo magbabalik sa araw ng Sabado, alas 8 ng gabi, dito po sa ating official Facebook page ng Ikwento Mo kay Dr. Love. Until then, ito po si Brother June Banaag, OP, hanggang sa susunod na Sabado. Magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem. Kay tagal nang may crush sa'yo, pero suntok sa buwan ang wish na to. Pag natisod ka at nasa loob kita, hindi magtatagal ay tayo na. Oh, Dr. Love, tulungan niyo po ako. Oh, Dr. Love, ano ba ang reseta mo? Oh, Dr. Love, ano ang aking gagawin? Ubus ang yakap, wala pang kispirin. Nagpapakyut na nga sa'yo, pero torpido pa rin ako. Ligaw tingin, palipad hangin, kailan kaya sasabihin? Oh, Dr. Love,
na para lang sa'yo. Hindi magtatanong